Part 10. Serena. Bago pa maubos ang hangin sa katawan niya, ay isang braso ang pumaikot sa bewang niya at humila sa kanya paangat. Habol-habol ang paghinga niya ngunit nanghihina. Hindi niya alam kung sino man ang taong ito, pero nagpapasalamat siya. Isinampa siya nito sa sasakyan. Umuubo siya at nanghihina pa rin. Tiningnan niya ang taong tumulong sa kanya. Namilog ang mata niya nang malaman na si Enzo ito. Buhay ito, nandito at ligtas na nasa harapan niya. Parang binunutan ng tinik ang dibdib niya sa nalaman. Magkahalong galit at pag-aalala ang nakikita niya sa mga mata nito. "Are you okay?" Tumango siya. "Akala ko nalunod ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo." "That's why you jumped?" May talim sa mga mata nito nang titigan siya. Umigting ang panga nito. "Akala ko." Hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Nakagat niya ang ibabang labi at napayuko. "Kahit pa malunod ako o kung ano man yan, hindi mo dapat sinaalang-alang ang buhay mo para sa akin. You can call my men if something happens to me," he hissed. Sorry. Napaiyak na lang siya. Narinig niya ang mahinang mura nito at kinabig siya para ikulong sa bisig. Iniisip yata nitong napakabobo niya. Dapat nag-isip man lang siya bago siya gumawa ng desisyon. Pero paano? Kung natataranta na siya, hindi na siya makapag-isip ng tama. "I was so worried when I can't find you here. Kung hindi agad kita nakita." Napamura ulit ito at hindi na naituloy ang sinabi. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito. Ilang beses siyang nagsorry. Hinding-hindi na yata siya mapapagod kakasorry dahil sa mga kapalpakan niya. Bumalik na rin agad sila sa mansyon pagkatapos ng lahat. Nakalublob sila ngayong dalawa sa bathtub habang nasa likuran niya si Enzo at nakasandal siya sa dibdib nito. Tanging kadiliman lang ang makikita sa labas. Madilim ang karagatan. Inaantok na siya at gusto na lang matulog. Pero tatawagan pa niya si Liam maya-maya o mangungumusta na lang kung tulog na ba ito. "What are you thinking?" Ginalaw-galaw nito ang baso na may lamang alak. "Ang anak natin." I think he's okay." Anito at inangat ang ilang hibla ng buhok niya para paglaruan. Akala mo nag-honeymoon sila pero hindi naman talaga. Napabuntong hininga siya. Umalis siya sa pagkakasandal kay Enzo at humarap dito. Mataman niya itong tinitigan. Ang abuhin nitong mga mata ay may kadiliman. A strong and ruthless features, the essence of a mafia boss. Pati na rin yung kung hanggang kailan matatapos ang pambobola mo sa akin, Enzo. Magseryoso ka na. Ngumuso siya at napadako ang tingin niya sa matigas nitong dibdib. Umangat ang sulok ng labi nito at tila namumungay ang mata na pinagmasdan siya. Para siyang isang bagay na di dapat seryosohin sa paraan ng pagkakatitig nito. "I am." Baliwala nitong sagot. Napalunok siya at napakuyom ng kamao. Para lang siyang nayayamot na tupa sa harapan ng isang leon. At ang halimaw ay tila natutuwa pang paglaruan siya. "Maghanap ka na ng babaeng seseryosohin mo. Yung babaeng magiging asawa mo." Nakagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang sakit sa dibdib. May sarkasmo ang ngisi nito habang nakatitig sa kanya. Ayaw niyang mag-open up dito pero baka matuluyan siya kapag nagtagal pa. Kanina sa dagat, bigla-bigla na lang silang nag-alala ng husto kay Enzo. To the point na tumalon siya at isinaalang-alang ang kaligtasan, mahanap lang ito. At hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya kapag nagpatuloy pa ito. Natatakot na siya ng husto sa sarili niya. "Wag ako. Kapag ako ang binola mo ng ganito at nahulog ako, baka hindi na ako makaahon. Hindi tulad ng ibang babae mo. Ako, wala akong ibang makakapitan kapag dumating ang araw na magsasawa ka na sa akin." Minsan na siyang sumugal sa pagmamahal niya. Sa pagmamahal niya ng husto sa kapatid niya ay nagsakripisyo siya upang makasama lang ito. Pero mismong kapatid niya pa ang sumira sa kanya. Ngayon nakikita niya ang kaseryosohan sa mga mata nito. Nanatili ang mata nito sa kanya at tahimik siyang pinapakinggan. "Hindi ako kasing yaman at ganda ng mga babaeng nakasama mo dati. Kaya nagtataka ako kung ano ba talaga ang nagustuhan mo sa akin.
O baka dahil lang ito kay Liam, para matahimik na ako at hindi ko nabawiin ang bata sa iyo. Umigting ang panga nito. This thing between us two? Hindi kasama ang bata dito. Kung ano man ang nararamdaman ko sa iyo, sa akin lang yun. Napaawang ang labi niya. Nabanggit mo na rin lang naman na maghanap na ako ng asawa. I'll ask you, handa ka na bang dalhin ang apelyido ko? May bigat sa mga titig nito sa kanya. Natulala siya. Kinabig siya nito palapit. Pinatakan siya nito ng halik sa labi at ngayon namumungay na ang mga mata. Handa akong talikuran ng pagiging mafia kung yun ang hihilingin mo at kung yun ang paraan para pumayag kang pakasal sa akin, Serena. Para siyang nananaginip. Panaginip na parang ayaw niya na lang magising. Please, take a risk. Kahit ngayon lang sa akin. Bulong nito sa tenga niya. Hindi ko alam. Wala sa sariling usal niya. Hindi pa rin mag-sink in ng mabuti sa utak niya ang sinabi nito. Hindi man lang siya nito dinahandahan. Lahat ay puros minamadali. I can wait. You don't need to answer right away. Nakakandong siya sa kandungan nito at nararamdaman niya ang matigas na bagay na nauupuan niya. Napalunok siya at natitempt na hawakan ang dibdib nito. Enzo, anya sa malambing na boses. Hindi niya man lang namalayan ang tono niya dahil sa pag-iinit. Inilapat niya ang palad sa dibdib at humaplos doon. Bahagya itong nakatingala sa kanya habang nakakandong siya dito. Lumiit ang bathtub dahil sa laki nito at para itong lasing na nakatitig sa mga labi niya. Ginalaw niya ang pang-upo niya sa katigasan nito. Narinig niya ang mahina nitong ungol. Fuck baby. Marahas itong usal. Para itong pinaparusahan at siya ang tila walang puso na nagpaparusa dito. Dahil iginilaw niya ulit ang pang-upo at pinukol ito ng mapang-akit na tingin. Kalaunan ay hindi na ito nakapagtimpi at napigtas ang pasensya. Hinawakan siya nito sa bewang at sinunggaban ng mapagparusang halik ang labi. Kinabig nito ang batok niya para mas mapag-igihan pa ang ginagawa at wala nang seremonyas na inangkin siya nito. Napuno ng mga halinghingang banyo dahil sa mainit na tagpo. Pag-iisipan niya yun. Kung hindi naman nagmamadali si Enzo, ay maghahanda siya para sa magiging desisyon niya barang araw. Hindi man ngayon, ay tsak sigurado naman ang mga sagot niya balang araw kapag kaya na niyang sagutin ang tanong ni Enzo. Dahil isa sa pinakatanong niya sa sarili ay ang, kaya niya bang sumugal ngayon kay Enzo? Hindi pa siya kailanman nagpapasok ng lalaki sa buhay niya. Kung sasagutin niya si Enzo ay ito pa lang ang una. Napagdesisyonan nilang sa labas na lang sa lanay kumain. Kung umaga lang sana ngayon ay kita sana nila ang ganda ng dagat. Pero tanging dalampasigan lang ang matatanaw nila sa ngayon dahil sa kadiliman. Nakahilera ang mga lamppost sa tabi ng dalampasigan para magsilbing ilaw doon. He can cook too, kaya tulong-tulong silang dalawa sa pagluluto. Mahangin ang paligid at may mga bituin sa langit. Maganda ang panahon. He's just wearing a sando and jogger pants, habang hindi na siya nakapag-ayos ng mabuti at nagsuot na lang ng manipis na silk night dress. Medyo magulo pa ang buhok dahil chopsticks lang ang nilagay niya para lang maayos ang mahabang buhok at hindi maging sagabal sa pagluluto. Tumunog ang telepono sa sala. Tatayo dapat si Enzo pero siya ang nagpresenta. Kukunin niya na rin kasi ang lemon juice sa kusina. Kung para kay Enzo ang tawag ay ibibigay niya lang ito. Hello sir! Namilog ang mata niya at kinabahan nang makilala ang boses na nasa kabilang linya. Napakuyom ang kamao niya. Balita ko nasa vacation daw kayo. Nakakaabala ba ako? Tumawa ito sa kabilang linya. Danica? Nanginginig ang daliri na banggit niya. Paano nito nalaman ang numero ng mansyon dito sa isla? Oh wow! Mahal kong ate! Humalakhak ito. Buti naman at ikaw pala yan. Saktong-sakto, nandito ako sa mansyon ni Mr. Vitiello. Ano na naman ang kailangan mo, Danica? Mas lalo siyang nanggagalaiti, lalo ngayong nalaman niyang nasa mansyon na naman ito. Ikaw naman, parang galit ka naman dyan. Isipin mo ha, ako ang dahilan kaya nalaman ni Mr. Vitiello ang tungkol sa bata. Kaya kayo namumuhay ng marangya ngayon. Pero hindi pwedeng kayo lang. Siyempre may parte dapat ako. Kaya nga ako nandito eh.
Kailangan ko ulit ng pera. Nagtagis ang bagang niya at sinulyapan si Enzo na naghihintay sa kanya sa mesa sa labas. Wala akong pera, Danica. Tumawa ulit ito. Alam kong wala ka namang kwarta eh. Si Sir Vitiello ang kailangan ko. At yung milyones niya. Hindi ikaw. Abot langit man ang iritasyon na nararamdaman niya, ay nagawa niya namang tapusin ng maayos ang usapan nila ni Danica. Tinawagan niya agad ang numero ng telepono sa mansyon at nakiusap sa mga katulong doon para sa kanyang anak. Hindi niya mahawakan ng anak niyo, ma'am. Bantay sarado ang bata at alam namin na off-limit si Miss Danica. Nasabihan na kami ni Sir Enzo nung nagpunta siya dito. Napalunok siya at nakahinga ng maluwag nang malamang ligtas naman pala ang kanyang anak. Salamat. Pero kailangan niya pa rin nasiputin si Danica. Kailangan niya itong harapin. Baliw pa man din yun at baka kung anong gawin sa mansyon. Baka mag-iskandalo pa dun. Alam mo ba kung sino ang nasa mansyon niyo ngayon? Anya nang makaupo at humarap kay Enzo. Seryoso itong tumango. May mga napag-usapan kayo dati? Hanggang ngayon pinagbibigyan mo pa rin siya sa mga gusto niya? Tumango ito. She's your sister. But now, depende sa'yo kung ano ang balak mo sa pera na napupunta sa kanya. Maglalagay ako sa bank account niya habang hindi mo sinasabing itigil ko. Pera mo yun, Enzo. Bakit ako ang magdedesisyon? Tumigil ito at mataman siyang tinitigan. What I own are yours too. May karapatan kang magdesisyon sa pera natin. Napakunot ang noo niya. Seryoso talaga itong gawin siyang parte sa buhay nito. At pati sa yaman nito ay pinagdidesisyon na rin siya. Hindi siya natutuwa dito. Pero may magagawa pa ba siya? Kapag si Enzo ang nagdesisyon, ay mahirap nang baliin ang mga nasabi na nito. Uuwi ako, anya sa pinalidad na tono. Tumango ito. Let's go back home then. Hindi na yacht ang sinakyan nila pabalik. Dahil kinabukasan, mga bandang 8 ng umaga pagkatapos niyang magbihis, ay nakaabang na ang chopper na halatang siya lang ang hinihintay na matapos at handa nang bumalik ulit sa syudad kahit kailan niya gusto. Nakasuot lang ng long sleeve polo si Enzo. May kausap itong lalaki na kasing tangkad niya. Pareho ng aura ang dalawa. Parehong may dilim sa mga mata at kakaiba ang kaseryosohan sa muka. Hindi niya masabing tauhan ang lalaki. Mas mapagkakamalan mo itong modelo kaysa tauhan. Hidan, we have to go. Tinapik siya sa balikat ng lalaki. Mukhang magkaibigan ng dalawa. May kinausap si Hidan na tauhan na siyang magiging piloto nila pabalik sa syudad. Ang gilid ng chopper ay may nakatatak na roho. Nakita niya nang lumapit siya kay Enzo. Naalala niya ang tungkol sa kamiting ni Enzo dito, si Asmodeus Rojo. Ibig sabihin ay isa sa pag-aari ng mga roho ang sasakyan. Your wife? Malagom ang boses ng lalaki. Namilog ang mata niya. Gusto niyang tumanggi at itama ang sinabi ni Hidan. Pero naunahan na siya ni Enzo. Soon, sansala nito. Bumaling sa kanya si Enzo. Si Hidan Rojo, the owner of this island, pinsan ni Asmodeus Rojo. Tumangutango siya at bahagyang nagbitiw ng magaang ngiti kay Hidan. Serena po, sir. Naglahad siya ng kamay dito. Tinanggap nito ang kamay niya ngunit nanatili ang kaseryosohan sa mga mata. Tumangulang ito sa kanya bilang ganti. Nagsimula na siyang kabahan nang magsimula na siyang umupo sa likuran. Katabi niya si Enzo pero kinakabahan pa rin siya. Naramdaman niya ang mainit nitong palad na sumakop sa kabilang kamay niya. Ramdam niya ang mga titig nito. Napalunok siya at kinalma ang sarili. Umangat na ang chopper kalaunan. Hindi pa man nangangalahating oras ay nakarating na sila at ang malagintong ilaw sa napakalaking mansyon ang sumalubong na tanawin sa kanya. May malaking clearing at helipad ang mansyon na nakahanda para talaga sa mga ganito. Ang ganito kalawak na lupain para tayuan ng ganito kalaking mansyon ay hindi basta-basta. Hindi niya na kailangan na alalayan pero ginawa pa rin ito ni Enzo. Diretso siya sa sala pagkarating. Nakahilera na ang mga katulong para salubungin sila. Ang anak niya agad ang hinanap niya. Pero si Danica ang humarang sa kanya sa sala. Long time no see, ate. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Lumipat ang tingin nito sa likuran niya. Nakasunod si Enzo sa kanya. Tahimik nitong tinanguan ang tauhan na bumati. Welcome back po, Sir Enzo. Magsasalita pa sana ulit si Danica pero hinila niya na ito paakyat sa taas.
Dinala niya ito sa silid ng anak niya at hindi na inabalang isara ang pinto nang harapin niya si Danica. Ano na naman ito, Danica, ha? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Mapang-insulto itong ngumisi sa kanya. Kahihiyan? Ikaw itong nakikisiksik dito, ako pa ang kailangang mahiya? Hindi ka na ba talaga titigil? Umangat ang isang kilay nito at dinuro ang noo niya. Nagulat siya at hindi makapaniwala sa ginawa nito. Kung nasan ka ngayon dahil sa akin yun, magpasalamat ka sa akin kesa iniinsulto mo ako. Sarkastiko siyang natawa. Magpasalamat? Na nasira mo ang buhay ko? Binenta mo ako? Gusto mong magpasalamat pa ako? Dinamay mo ko sa mga kabaliwan mo. Ipinahamak mo ko. Wow! Nag-slow clap ito. Hindi halatang napahamak ka, ha? Mukhang enjoy na enjoy ka pa nga eh. Ano, masarap ba ang isang Enzo Vitiello? Kaya mo siguro pinipilit ang sarili mo dito, no? Hindi ka magugustuhan nun, kaya wag kang mag-ilusyon. Alam mo ba kung anong tipo ng mga babae ang gusto ni Mr. Vitiello? Siyempre, hindi ang tulad mo. Inilapit nito ang muka sa tenga niya. Isa ka lang baby maker. Para usan. Basahan na kapag natapos gamitin, itatapon. Hindi kasi Cinderella kaya gumising ka na sa mga ilusyon mo. Napangisi siya dito. Walang pait sa ngiti niya kundi galit at kalamigan. Napansin niyang nagtaka si Danica. Baliw ka na yata, ate? Nabaliw ka na sa mga pangarap mo? Umiling siya at tinulak ng bahagya ang dibdib ni Danica upang mapaatras ito. Hindi ako nag-iilusyon, Danica. Maniwala ka man o hindi, kaya kong gawing miserable ang buhay mo kapag ginusto ko. Kung tutuusin ay pwede niya itong pahirapan, kabayaran ng mga ginawa nito sa kanya noon. Pero nanaig pa rin ang pagmamahal niya sa kapatid, kaya hinding-hindi niya iyon gagawin. Hindi siya kasing halimaw ni Danica. Tao siya na marunong magpatawad. Hindi niya ibababa ang level niya para maging kasuklam-suklam katulad ni Danica. Akmang tatalikuran niya na ito nang hilahin nito bigla ang braso niya. Gulat na napaharap siya dito. Ang yabang mo na, ha? Akmang sasabunutan siya nito pero malakas niya itong tinulak. Natumba ito sa sahig. Nakaramdam siya ng habag para sa kapatid. Pero tiniis niya ang awa na nararamdaman. Matagal na siyang nagtitimpi. Maging ang sarili niyang halaga ay kinalimutan niya na. Deserve ni Danica ang masampal ng mga insulto mula sa kanya. Kinalimutan mo na ang estado nating dalawa. Ako ang matanda sa atin, kaya't matuto kang gumalang. Hindi ako mayaman, pero wala kang karapatang maliitin ako. Kung sino man ang patapon ng buhay sa ating dalawa, ikaw yun, Danica. Ako? Kaya ko pang baguhin ang buhay ko. Pero ikaw? Dismayado siyang umiling-iling. Kita niya ang abot langit na galit sa mga mata ni Danica. Huwag mong hintayin na balang araw kakalimutan kong kapatid kita. Gaya ng paglimot mo na kapatid mo ko. Hindi ito nakapagsalita ng talikuran niya. Kung gayon na pwede niya nang kontrolin ang pera ni Enzo, gagamitin niya yun pa.